Worth it nga ba yung mga salamin na may anti-blue light capacity? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms and welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay ginagawa ko para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. So, ang pagpapa-check up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung epekto ng blue light sa ating mga mata. Tara, let's discuss. Ang mga salamin na may blue light filter or anti-blue light ay nagiging uso na sa panahon na ito. Sinasabi na nabablock nito ang blue light na nanggagaling lalo na sa mga digital devices tulad ng cellphone, gadgets, or computers. Pero sulit nga ba itong bilhin? Bago ako sagutin yon, ano nga ba ang blue light? Ito ay isang uri ng visible light na may mataas na energy pero maiksi lamang yung wavelength. Mas mahina lang ito ng kaunti sa UV light na nilalabas ng araw. Ang blue light ay natural ding nakukuha sa araw pero pwede mo rin itong makuha sa iyong paligid na lagi tayong na-expose araw-araw, lalo na sa mga may LED lights, no, na makikita rin sa ating mga digital devices tulad ng cellphone, gadgets at computers. At dahil nga halos kasing lakas na to ng UV light na napatunayan ng harmful or nakaka-damage ng ating mga mata at ng ating mga balat, ito ay napatunayan din na yung mataas na dosage ng blue light ay pwede ring makasira ng retina ng mata. Kaya lang, yung mga ginamit sa mga research na ito ay hindi mata ng tao, kundi mata ng hayop or ng daga. At yung ginamit na blue light sa mga research na ito ay hindi yung mga blue light na galing sa cellphones, gadgets at computers. Kaya so far, wala pang konkretong ebidensya na yung blue light na galing sa mga digital devices na ito ay pwedeng makasira sa retina ng tao. Kaya dahil dito, kasama ng Philippine Academy of Ophthalmology, ay hindi natin pwede i-conclude na yung mga blue light na galing sa mga cellphones or gadgets ay pwedeng makasira sa mga mata or sa retina ng ating mga mata. Dahil mahina pa at wala pang ebidensya ang magpo-prove tungkol dito. So kung natatakot kayo na yung blue light ay pwedeng makasira ng retina ng mata at gusto nyo magsuot ng mga blue light filtering na salamin, ay hindi naman ito necessary. Dahil nga hindi pa napapatunayan na nakakasira nga ang blue light sa mata, so hindi ito kailangan i-filter ng mga salamin na ito. Isa pang pwedeng maging epekto ng blue light sa atin ay yung insomnia or hindi makatulog ng maayos lalo na sa gabi. May mga pag-aaral naman na ang sobrang exposure sa blue light na nanggagaling sa mga digital devices, lalo na kung bago matulog, ay pwedeng makaapekto sa sleep cycle. Ito ay dahil naaapektuhan ng blue light ang produksyon ng melatonin sa ating mga katawan. Ang melatonin ang nagko-control ng sleep-wake cycle natin. At napatunayan na ang blue light na galing sa mga digital devices ay nakakababa ng melatonin level ng ating mga katawan na pwedeng magresulta sa hindi makatulog or poor quality sleep. So tatanungin nyo, Doc, dito pwede ba namin gamitin yung mga may blue light filtering capacity na mga salamin? Nasa sa inyo na po yan. Kasi in fairness naman sa mga ganitong salamin ay nabablock niya talaga yung blue light na galing sa mga cellphones at gadgets. Pero again, hindi naman ito necessary or kinakailangan dahil may mga pwede naman tayong gawin para makatulog tayo ng mas maayos. Pwede mong ihinto ang paggamit ng iyong cellphone mga 2 to 3 hours bago ka matulog para hindi nito maapektuhan yung pag-produce ng melatonin sa iyong katawan. Pwede mo rin gamitin yung night mode or yung blue light setting sa iyong cellphone para mabawasan yung blue light na nanggagaling dito at hindi ka masyado maapektuhan nito. At syempre, siguraduhin mo na tahimik, malinis, at patay ang ilaw ng iyong kwarto para sa mas masarap na tulog. Ang isa pang concern na nagagawa daw ng blue light sa ating mga mata ay yung tinatawag na digital eye strain or mabilis na pagkapagod ng mga mata
dahil sa exposure sa mga digital devices na ito. So sa ganito ba, kailangan mo ng mga blue light filtering na salamin? May mga pag-aaral naman na ang mga salamin na may blue light blocking capacity ay hindi nakaka-improve ng sintomas na dulot ng digital eye strain or yung mabilis na pagkapagod nga ng mata dahil sa exposure sa gadgets. Kasi hindi ang blue light ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mabilis ng pagkapagod ng mata sa exposure sa mga digital devices na ito. Ngunit ito ay dahil sa pagbabad ng ating mga mata sa pagtingin sa malapitang mga gawain. Kapag nakatutok kasi ang mata natin sa mga malalapitang gawain, hindi lamang pagse-cellphone, kundi pati pagbabasa, pananahe at marami pang iba, ay nakakontract ang muscles ng ating mga mata kumpara kapag tayo'y nakatingin sa malayo na nakarelax lamang ito. Kaya imaginein mo na kapag nakakontract ng sobrang tagal ang mga mata natin or muscles ng mga mata natin, ay mabilis itong mapapagod at sasakit na siya namang sintomas ng digital eye strain. So again, para malinaw, hindi yung pagse-cellphone lamang ang pwedeng mag-cause ng pagkapagod ng mata, kundi kahit anong gawaing pang malapitan tulad nga ng pagbasa ng libro, pananahe or panggatsilyo at marami pang iba. Bukod sa mabilis na pagkapagod ng mata, ang mga pagbabad din sa mga malalapitang gawain tulad nga ng pagse-cellphone ay pwede rin mag-cause ng mabilis na pagtuyo nito. Ito naman ay dahil kapag tayo nakakonsentrate sa malapitan ay napipigilan ang mga talukap or eyelids natin na kumurap ng mas madalas kumpara kapag tayo ay nakatingin sa malayuan. Kapag hindi tayo masyadong kumukurap ay pwede itong mag-cause ng mas mabilis na pagtuyo ng ating mga mata. So para maibsan ang digital eye strain ay pwede nyong sundin ang tinatawag na 20-20-20 rule na every 20 minutes na naka-expose ka sa malapitang gawain ay magpahinga ka ng at least 20 seconds at tumingin ka sa malayo at least 20 feet away para ma-relax ang iyong mga mata. Tapos, kumurap-kurap ka para maiwasan ng mabilis na pagtuyo nito o di kaya ay pwede kang magpatak ng mga artificial tears or lubricants para maibsan ang mabilis na pagtuyo ng mata. May mga videos na ako about digital eye strain at dry eyes na pwede nyo ring panoorin. Sa kabuuan, in fairness naman, yung mga salamin na may blue light blocking capacity ay nabablock talaga nila ang mga blue light na galing lalo na sa mga cellphones at gadgets. However, hindi naman ito necessary or kinakailangan dahil hindi pa naman napapatunayan na yung mga blue light nga na galing sa mga gadgets na ito ay pwedeng mag-cause ng damage sa ating mga mata. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung mga pwedeng epekto ng blue light sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.